Mas pinadali na ang government transactions sa tulong ng eGovPH Super App. Pwedeng-pwede mo nang magawa ang lahat ng ito. I-download ang eGov app sa iyong smartphone o tablet mula sa App Store o Google Play Store. Pagkatapos, ilagay ang iyong mobile number at i-authenticate gamit ang one-time PIN o OTP para marehistro ang iyong account. Saka ilagay ang iyong mga pangunahing impormasyon at kumpletuhin ang facial recognition technology para sa verifikasyon ng iyong pagkakakilanlan. Para sa mas mabilis at mas maayos na serbisyong panggobyerno, gamitin na ang eGovPH Super App. Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating isasagawa at pakikinggan. Search and destroy. I-destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga kagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok. Self-protection. Ito ay pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent. Seek early consultation. Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor. Support fogging and spraying. Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue. Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Karamay nyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Pilipinas. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Kalbayog, 882 AM. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Mga issue, trending topics, programa sa gobyerno, ngan mga panhitabo sa gawas sa naton nasod. Tara, harampangan tayo ni. Durungan kita mahibaro, makialam ngan magdiskusyon. Harampangan tayo ni. Klaro, diretsahan, ngan may kasayuran para sa katanan. Inian, harampangan tayo ni. Aton oras, 10 minuto sa naglabay sa alas 3. Maupay nga kulop, Kalbayog. Welcome sa harampangan tayo ni an aton Friday afternoon source sa mga napapanahon nga diskusyon may tungod sa mga issue ngan mga importante nga updates bahin sa mga pitad og programa san gobyerno ngan mga panhitabo sa gawas san aton nasod. Nga na din nakita mga kampang sa ika-24 san Oktubre. Yes, it's October 24 and we are here to keep you updated and informed as we head into the weekend. Sa ngaran sa naton acting station manager, Hinaro Navilon, ako ni mga kahampang yan ang kulop san Biyernes, Suzette Pretencio. Ngan kaupod naton sa Master Control, Sira Mamonet Perito, si Joven Cardenas, ngan si Engineer Francis Marnie Balvez. And as always, adi kami para maghatag san kasayuran san mga issue nga nakakaapekto sa aton kinabuhi. Kay sugad nga ni sa naton ginsisireng nga kung mas damoan maaram, mas damoan mahihimo. Once again, welcome sa aton programa Harampangan Ta Ini. Nga yan na nga Friday in malipayon kita kay tapos naghihapon na nini nga semana nga medyo busy good kita So in makakapahuway na kita ayan na nga weekend. Pero yan na nga Friday san kulop sa aton programa mga kahampang an aton paghaharampangan yan na may kita sanduha nga primera nga tupiko. So ansyahan an ini nga san pagtindog san wind turbine dide sa syudad san Kalbayog. Nga kundi antiguman gud kita nga may ada san sini nga plano nga pagtindog san wind turbine didto sa protected landscape san sa syudad san Kalbayog. So and wind turbine man gud mga kahampang iniin actually renewable energy and wind turbine. So ang karoy singon sa this is clean energy. However, apisar nga iton in clean energy nga renewable energy an pipera nga mga environmentalists dede sa aton syudad san Kalbayog in sira nagpagawasan era mga siguntahan era mga opinyon nga kundi iniin posible nga diri makahatag san kaupayan sa kalibungan san Kalbayog nga kundi iniin makakarubat lugod kuno. So labi na nga ini nga ni nga wind turbine inaadto ini sa landscape protected landscape san Kalbayog. So asya iton sa panig san mga environmentalists kundiin in asya ira concern nga bangin iniin makarubat lalugod san natural nga bahandi san Kalbayog kundiin adto nga sa panas nga protected landscape. So para katahan in mahatagan san kasayuran ngan sa panig naman san gobyerno probensyal ato nakahampang aton governor san Samar. So may nakata san exclusive interview kan Governor Shari Antan nga kundi iya dito gin-explikar stand sa government provincial government of Samar bahin san sini nga plano nga pagtindog sa wind turbine dide sa aton ginhigug mga syudad san Kalbayog. So ayo kamo pagbaya mga kahampang kay aton ininian ilalay guys sa aton pagbalik So sa mga namamati sa aton yan
Oo, pag kuha ni kamo sa news snack kay mapaso-paso anini pa nga aton exclusive interview kakulop ni naton gin dumara o gin buhat nga aton pakighimang raw kan Governor Shari Antan. Sa pagkena mga kahampang madakatasan adi nakita sa ika 15 minutos san alas 3 adi anay an pipera nga mga pahinumdum. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Kalbayog, 882 AM. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Mas pinadali na ang government transactions sa tulong ng eGov PH Super App. Pwedeng-pwede mo nang magawa ang lahat ng ito. I-download ang eGov app sa iyong smartphone o tablet mula sa App Store o Google Play Store. Pagkatapos, ilagay ang iyong mobile number at i-authenticate gamit ang one-time PIN o OTP para marehistro ang iyong account. Saka ilagay ang iyong mga pangunahing impormasyon at kumpletuhin ang facial recognition technology para sa verifikasyon ng iyong pagkakakilanlan. Para sa
need, because this is a special area, we asked the opinion of the DNR kung okay ba ini din area. But then they suggested that we will, instead of coming up with the original survey, we will follow the road will be in the side of the old logging road, because the old logging road waray na kita maiigan or waray matatamaan nga mga puno. So in that case, nagkamay-ada po kita PAMBI meeting, and then during the PAMBI meeting there was a resolution adopting the DNR's suggestion on where we will place ang mga future roads to connect the three provinces, which is the northern, eastern, and the province of Samar. So same gihapon po iton nga dihan aton didiha side hang Calbayog, nga una we should check based on NAMRIA and cadastral map, hain good ba haduha, because magkaiba, may slight difference sa aton cadastral map together with na aton map NAMRIA. So number one question is, ano ba talaga ang babasihan han protected zone? Is it the cadastral map or is it the NAMRIA? Now, if we're talking about, let's say for example, it's the NAMRIA that we will utilize, the map that will be utilized para to identify the protected zone, then dito isusulod kung hain ito yan na belong. Is it under the strict protected zone or is it under the buffer or the multiple use zone? If it's in the buffer zone, then strictly diri talaga tiya pwede. But if it's in the buffer zone or in the multiple use zone, then that's a time nga may legally pwede talaga tiya paggamitan. But in the other context, if in case that some of our constituents or the NGOs are telling that this area is not, we should prohibit or waray good development in here because the water supply of Calbayog City will be affected, better, I suggest that better it will go through the PAMBI again, and then i-discuss with the technical expertise, with the complete study, kung ini ba nga area talaga, kung bubutangan hininga windmill, makaka-apekto ba good talaga han source ng tubig. So for me, because it's not for me to also tell nga inihiya, bawal inihiya because maubusan ito ng tubig, but we need technical assistance from the experts para para liwat makapag-desisyon liwat kitahin insakto or accordingly ngadtuhan in response hiton nga development, because at the end of the day we have to weigh in the development over ngadto liwat han sustainability liwat han aton basic nga mga needs such as water that is intended for the community. Now, if in the event that this will really affect the water supply of Calbayog City, then probably we will decline nga dihan investment han kanan a windmill. But if it will not affect, then I think we should also welcome ngadtuhan investors. Yun po an akon baga suggestion hiton. Now, in the other context, PAMBI is very powerful because they are the deciding body on identifying which part is the protected zone, which part is the, and with that protected zone, kiralo ito taga-identify kung hain dito ang buffer zone or the multiple use zone and the strict protected zone. So, I'll go back to PAMBI. Kung ano bagod talaga ang iyo decision hininga side, and then siguro dito pag-orostoryahan. Basta, kami dito province of Samar, number one, our priority is really for the basic needs of our constituents. Second, if in case nga we welcome mga investors and somehow it will affect, what are the mitigations that we can do or the investors can do to protect han basic needs ng atong mga tao?
Oo, so yun ang akon, kumbaga, that's the question that I also give to the PAMBI and even to Gemini, nga you have to give us a technical, full technical result of the study para the people can also understand. Kasi madali lahaton maghaka-haka kita nga this will affect, this will not affect. But in the event, at the end of the day, it should be backed up with a study. Kasi some environmentalist group po kasi are saying that there is parang mayroong issue with the PAMBI because of yung sa distinction of the multi-use zone and the protected zone. So, can you give assurance po that there will be transparency and how can the government, provincial government help that this organization that is supposed to protect the landscape, the environment of Calvayo, that they are really gonna do their mandate kasi yun po yung nagiging sa issue. Okay. PAMBI is composed of different sectors. So they're not in one group only or one family or one entity that they will kumbaga you can manipulate everything, diba? So it comprises of different sectors. So I think since PAMBI has different entity, maybe an akong suggestion, which I'm not part of, I'm the province is member, okay. But I was not given an invitation. Oo, never, kasi we're very active with PAMBI in SINP. But never ako nga nakaabot ha ako ng invitation, tikanghan, didi ha first district ng PAMBI. So I thought, diri kami ungay hiton. So, ang ako pagkaintindi, kung may daman nga ni mga vital and significant ng mga decisions that PAMBI should decide, I think they should make sure that the members are really present, number one. Second, that the members really parang understand ano ang mga consequences, ano ang mga, ano ba natin gid-face ini. Ngayon, ano ba talaga inihiyan, karagsignon. Oo. Kasi that time, nag-decide hera, I think the mayor was not around at that time. And then even me, I was not given a copy of the invitation. Waray ako, never haakon table umabot itong invitation. So, that's why, diri luwat kami, nakahatagan amon opinion hiton. Now, kung umabot man niya nag-decide hera hiton, ano ang gimbasihan ng PAMBI to decide that? Well, definitely, I'll go back. Ano nga study ang iraging desisyonan? Nga nakasiring hira nga pwede ini i-convert or diri ini pwede i-convert. Now, lastly, dito naman kita mga environmentalists, it's easy kasi to say that this is their opinion. But of course, it will still be opinion if waray back up nga study. So I will also ask them, what will be your basis in telling those things? They have to produce also. Meaning, it should be a study from the whoever is that doesn't like that investor to get in, and those that want the investors to get in. So siguro dida naton para makita naton the whole picture kung ano ba talaga, hain bagod talaga kita dapat. Ngayon ano ba talaga, mapadayon ba kita or diri ba kita hindi mapadayon. Pero for the meantime, if like the side of Gemini or the PAMBI cannot give us, dili naman na side haamon ha PLGU and probably the city of Calbayog, as long as diri mapoprove na diri ito yung makaka-apektuhan water han supply han Calbayog, then siguro we will hold in abeyance until such time that they can convince us nga diri talaga tiya makakaruba han environment, diri lot tiya makakaruba han supply naton ng tubig. In the event po that this will push through talaga may recommendation of ANR, PAMBI, and then it is really inside the multiple use zone, will it not
It won't, because again, it's a separate thing. This is about there's a strict protected zone and there's a multiple use zone. So that's part of the bid already. So yun. But kumbaga magkaiba ito hiya nga part. Oo. But then again, I'm more concerned dituhan ka ng issue about han tubig nga mawawadan ba kita ini eventually mawawara ba ang source ng tubig, which is very vital for Calbayog City. We are very concerned about it, but again, gusto ko good i-reiterate ini nga both sides should present hanira study para makitaan gud naton kay madali la kasi pagsaringa yes, this is okay, madali la pagsaringa diri ni pwede kay makakaubusin ang atong tubig or mawawadan kita source of tubig, pero high na niyo study. Yun ang aton, for me, yun as governor, yun ang akong pagbabasihan. Alright, mga salamat kan Governor Shari Antan sa pagpaunlak sa aton nga kitain makag-interview exclusive interview sa iya kakulop durante san Samar Investment Forum. So adto an panig san gobyerno provincial san Samar mahitungod san siningani nga issue san pagtukod o pagtindog san wind turbine dito sa Panas Hayiban Protected Landscape. So mga kahampang importante nga kita mismo in maging balanse kita mismo in magbasa maghiling, di ba? May adasan mga public forum nga gindumaraan sangguniang panlungsod ngan gobyerno lokal san Calbayog. So inatuntang nga tanan kamo kita inakagiling sad to para kita mismo in makabati san sini nga mga impormasyon dire lasad sa usa lang nga panig pati liwat san sa usa pa nga panig So balanse an mga impormasyon nga ato nakukuha ngan pinaagi san pag-filter out sini kita mismo in magkakamay-ada san aton kalugaringon nga opinion bahin san sini nga mga issue So dire la ini an issue yan nasan sa wind turbine pati naliwat an mga issue nga ginaatubang san aton nasod. So permi kinahanglan open-minded kita, we read information from the one side and sa other side liwat para kung maka-form kita sa naton kalugaringon nga opinion iton in talaga nga aton naintindihan ang mga panhitabo nga aton itong gintutuuran. So, masyado again, ato ang panig sa gobyerno provincial san Samar, pinagi kan Governor Shari Antan san sini nga issue san wind turbine dito sa Calbayog City. Aton oras mga kahampang 25 minutos na laan nagpapabilin antes magalas 4. Mabalik kita sa aton programa pagkatapos la san pipera nga mga pahibaro. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Calbayog, 882 AM. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Narinig niyo na rin ba sa balita yung The Big One? O ang kinatatakutang malakas na lindol na pwedeng mangyari sa Pilipinas? Alam ko nakakatakot. Napakaraming tanong sa isip natin. Anong gagawin ko kapag nangyari yun? Saan ako pupunta? Paano ko ililigtas ang pamilya ko? Sa bawat tanong na yan, dapat may nakahanda tayong sagot at aksyon. Dahil mapapanatag tayo kung alam natin ang gagawin sa panahon ng sakuna. #panatag ang may alam. Maging panatag Pilipinas. Kapag lumindol lang malakas, normal lang bang matakot? Aba, oo naman. Pero ang mahalaga, alam mo ang gagawin. Tulad ng duck, cover, hold. Duck, umupo agad para maiwasang matumba dahil sa lindol. Cover, protektahan ang sarili sa mga pwedeng ma-fall sa iyo. Hold, huwag mo nang tatakbo palabas. Hintayin tumigil ang lindol at pakiramdaman ng paligid bago lumabas ng bahay o gusali. Lagi ang tandaan para mabawasan ang pangamba sa oras ng sakuna. Duck,
cover, hold. #panatag ang may alam. Maging panatag Pilipinas. Aton oras, 38 minutos sa naglabay sa alas 3. Kamuin padayon nga namamati sa harampangantay ni dinila sa 882 kHz DYOG Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Calbayog. Ngan sa paggaya na, kadi naman kita sa no sa pang mapasok nga aktibidad ano, o mapasok-pasok kay mapasok-pasok na lang kay kakulop ini nga aktibidad ano. Pero balita, in kakulop nagateder kita sa sining landmark nga event ano, makasaysayan ini siya kay inian syahan nga nagdumara dede sa probinsya San Samar san sini nga gintatawag nga Samar Investment Forum 2025 nga iniingin pangunahan sa DTI Samar kabulig ang gobyerno lokal san Calbayog ngan Katbalogan ang gobyerno probensyal san Samar ang PCCI Katbalogan ngan Samar State University. So san sini ano nga Samar Investment Forum 2025 so damo nagatender gintirok ang nga tanan nga mga investors dide sa probinsya San Samar ngan sa iba pa nga mga lugar ano kundiin nag-attender liwat an investment and promotions office head sa Iloilo, sa gobyerno provincial sa Iloilo, nga kundiin siya nagpadangat liwat sa era best practices ano, para sirain nakakag-awhag sa mga mamumuhunan dito sa era probinsya. Nga ginatenderan liwat ini sa Board of Investments Cebu Extension Office Head ano nga kundiin nagpadangat naman siya sa niya expertise bahinsan pagpamuhunan ano nga anadtong paglaygay sa mga pipera nga mga sections sa Create More Act. So talaga nga naging manilampuson ano, congrats sa DTI Samar and LGU's PCCI Katbalogan nga sa Samar State University. So, an event in talaga nga maiyahan no. So, di rin natin ma-replay an nga tanan nga panhitabo dito kasi one day event actually natapos nga ni siya in gabi na ano. So, nakauli kami dito mga alas 10 na sa gabi o pasado alas 10. So, mao nga di rin natin usa-usa halagban mga messages liwat dire makakaya sa aton programa pero nakahimang raw kita no aton madali ay nga nahimang raw ang mga investment promotions offices head sa LGU Calbayog and LGU Katbalogan nganan admin officer sa probinsya San Samar ano sa investment and promotions office liwat nga opisina no nga buhatan nga aton liwat na kag-istorya ang representante sa academe sector ano nga kundiin aton mababatianan aton guti ay nga pakighimang raw sa era nga ginlaygay nera anira baton sa mga challenges nga ginatubang sa syudad ano para makaawhag pa mga mamumuhunan nga mga projects nga kundiin asyan era excited sila nga i-introduce sa mga investors ano ngan an importansya liwat sa academe sector ngan an pag-awhag nera sa mga mamumuhunan ano nga mag-invest sa sini nga mga priority areas of investment ngan sa lokal ano sa Katbalogan, Calbayog ngan sa bugos nga probinsya San Samar. So adi aton papamatian an pipera naton nga haligpot nga mga interview kan Sir Cesar Ventores san si Pot Calbayog ano kan Sir Eugene Kalumba bahin naman sa IVCET ano siya nga representative sa academe sector si Sir Efren Saavedra sa CDPO dito ni sa LGU Katbalogan siya officer in charge sa CDPO ng admin officer nga si Sir Rene Faustino sa Provincial Investment and Trade Promotions Office sa LGU Samar. So adi an series and mga short interviews natin. Good morning also. As one of the representatives, Eastern Visayas Consortium for Industrial Energy and Emerging Technology, Research and Development. So how do you think ito po ating event ngayon, tayo po dito, mas yung economy and investment
dito sa SOMAR, and how would that be beneficial po sa your organization? For me, this is an event that actually exposes the products of the province and the region at large. Look at it this way: I am from the academe. EBSHIRD is also a consortium of academicians, so of SUCs and other partners in research and development, especially with coming up with technologies that would somehow boost the lives of people. And this is one event that actually will boost development in terms of the products, showcasing products in the province. One good thing is I was looking around kanina, there are actually products being showcased, and for me, this is actually an event that is regularly done in Cebu, in Davao, in Metro Manila. Once in a blue moon this is just done once in a blue moon here in our place, and this invites entrepreneurs, those who have funds actually that could help our products be known, maybe regionally or nationally, or maybe even internationally. So for me, this is a very crucial event, especially that we are already entering into a world economy, meaning we do not live alone, we do not stand alone. Our products are needed in other places, but it's only known here. So if this is an avenue for our products to be known locally, nationally, and internationally. Last, sir, so as part of the academy, how do you think, or what do you think is the role of the academic sector and the youth in harnessing meaningful potential of the economic growth and power of the province? Yeah, believe it or not, I do believe that it is through proper and correct education that we can boost the lives of people by providing education that is needed and relative to what is actually needed by the people. And this education will actually help them to be innovative, to develop products, and to believe in their products, that these products will actually be appreciated by other cultures, other people, and that maybe these products are innovative enough that that other people would need them and then would order from them. So for me, the academy is actually a, how do you say, the academy is the medium for innovation through proper and correct education. Good afternoon, sir. So, nano po ba nga mga proyekto and excited ka mo, projects of the City Government of Calbayog, excited ka mo nga i-present sa mga investors? Yes, sugad siniyan among good baga, excited kami nga magkamayada na sang katumanan ang pagbalin sa present structure sa naton o merkado publiko, at the same time kung land transport terminal nga ibabalin ngadto sa naton bago nga development development area sa aton syudad sa Calbayog nga kundi nahimutang ini sa aton coastal area o haros Luyusan City Hall, kabiring 4 barangays. Ini nga dito ni babalin nga merkado nga an terminal, pero ang merkado may danap budget nga baga klaro, an ini na lang mong gin-offer sa mga investor kung may da baga mag-senpak private and public partnership
nga paghihimuon matukod naton terminal ngan peace landing area o peace port area kay babalhin man lat didto. Sugad la siton ngan siguro other development areas mao ka kanina akong pagyakan may dadi-daliwat nga parte duha nga open spaces nga ang lat area is 10,000 square meters. Bali tig 5,000 ano sa nga lat area nga operaton for investment or kung sino willing magbutang siguro budiga or whatever nga pwede sa negosyo. And siring ko pa, itong goda namon urgent kunta nga matuman na anini nga pagbalin sa terminal kay subay san aton kuan ini nga roadmap sa city makakatikang ini baga by 2028 na. Pero hopefully ang market by next year pwede na. Lastly, sir, hindi mo na mensahe para sa mga future potential investors of the city of Calbayog? Yes, sa naton possible investors nga ginta-target na ang Calbayog, asin ko pa kana has a lot more to offer. Kay may da kami halugag nga katunaan nga pwede pagnegosyuhan para sa tourism, ay mga hotel nga amon ning ganyan nga magbutang pa din sa namong tourism sites nga other areas for possible investment sa solar power energy. May dak nga ni ginmention kanina nga privately owned property titled lot more or less kung diak nagkakamali is about or arong mga 100 hectares, yes, more or less 100 hectares somewhere in Ukindo District, Left River. Open lot ini siya sa mga investors nga dagko kay actually may dana sini nakisabot iton la kay waray pa dumayon ngan other areas pa san Calbayog nga pwede pagbutangan nga san mga ginhunahuna naton nga mga priority areas san development san aton agriculture nga nagpaplano kita san hydroponics ngan labi na ginsiring namong kanina nga incinerator nga maibutang ko ta sa naton landfill area ngan and desalination nga anamon vision nga within the next 20 years mahibutang ini siguro ang kami pala sina naghunaw na pero aprobado na sa namon mayor nga amon lat ginhingyap nga matukod tunta o mahibutang san syudad sang Calbayog partikular ang Pilipinas waray pangani ni baga mag-adapt sugad sini ini futuristic anamon kuan ini approach kay di lakit naglalaom san natural nga mga spring water or nanuman nga mga ginkukuha nato na tubig. Oo. Siguro sa siton nga punto salamat sa oportunidad sa paghatag kasayuran nga makapahamtang ang naton syudad san Calbayog sa niya ginhingyap nga mga investment nga pagbubuhaton o ig-offer sa syudad san Calbayog. Salamat nga maupay nga kulop o gabi na ngayon, maupay nga gabi sa aton nga tanan. Good afternoon, sir. So, sa iyo po, pagkita po, dito po sa ating province sa Samar, ano po ang pinaka-makutong ng content na i-offer sa ating province para sa mga potential na mga investors? So, siringan amon, Provincial Investment Officer, kanina during the presentation, he mentioned actually that the assets or the best assets of the province are so many things to mention. No? Una, we have the connectivity. We should capitalize the Maharlika Highway as the corridor for air, sea, and land connectivity. And also, of course, we have the labor force, the people of Samar, which actually gives us the highest percentage of the GDP or the gross domestic product. And we have the resources. We have the land area which could be potential for any investment opportunities in the province. Message naman is Samar is now open for business. This would be your new home for business. So please come and visit Samar, visit us, talk to us, and we are very much encouraging everyone to invest in Samar
because Samar could be the next investment destination in the Philippines. So alright, ano adto si Sir Rene Faustino nga naton paliwat babatian nga naton marareplyan no naton naman pakigimang raw kan Sir Efren Saavedra sa Depo Officer nga sa LGU Catbalogan nga ang pag-awhag ni Governor Shari Antan sa mga aton mga potential investors dide sa Samar. So kanina po sa investment page na presentation, meron po 40% challenges na ginagawa ng syudad sa Catbalogan. So paano po, nga mga kailangan bubuhat sa LGU Catbalogan para mabagong hindi ng mga challenges para mas makakaalam ng future potential investors. Nakikita naman natin nga ng mga panahon nga ang sitwasyon ng Catbalogan, ang present sitwasyon is congested na naton business district, ang naton mga residential areas. So nagkamay-anap bitad ang Catbalogan in pag-develop ang naton mga adjacent peripheral areas. So ang kayamo man laan iya posible nga expansion area hanatong katbahan atong syudad tungod kay kulangan gud kitahin flat ground sa natong Catbalogan. Nakikita man naton nga na about 50 to 60 hectares la it aton 150 to 160 hectares la ang aton flat ground sa natong syudad. So waray kita ibang expansion areas nga harani kundi ang naton mga peripheral sloping areas. So, amo ni nga panahon hauna siguro by 2015 nagamayada kami conceptualization in pagdevelop ang mid-slope natong Catbalogan nga adjacent naton syudad nga naitawag ini Sky City. Kay ang purpose nga ang excess material sa naton development in gagamiton in pag-reclaim naton coastal areas. Adto naman ng mga panahon in nausan naton mga storm surge. So amo na ini nga conceptualize liwatan naton reclamation projects nga storm surge protector ang iya mga sides niya facing today sea. So ang iya mga medyo contentment niya amuin naging storm surge protector. So amin nga na conceptualize liwat ang GUSI, meaning Green Urban Coastal Area Expansion Project. So bahin hini nga mga proposed development projects in magkakamayada kita expansion para naton Catbalogan City para magkamayada na gitahin additional road networks, areas for residentials and commercial areas. So nagkamayada kita hini nga mga proyekto nga gentikangan yan nga mga panahon.
dahil ako nga mensahe sa mga future potential investors sa nakikita naman nato ng Katbalogan nga puro naton mga kakulangan, tanan nga kakulangan nato ng facilities, services, nga tanan ito magiging investment priority, potential sa Katbalogan. So damo ini nga puan priorities, potential sa Katbalogan nga naging pa priority tungod kinahanglanon manggod kay makikita man nato ng activities sa naton an aton urban area sumakusog ang iya mga business activities labi na at adlaw nga panahon kay ngani ang aton syudad anhin nako-concentrate ang population naton na more than 100,000, about 70% diha Katbalogan plus painihan mga neighboring LGUs nga adian era business activities ang Katbalogan. So, ang business atmosphere ang Katbalogan in dako ang potential hin advancement. Ang problema lang namon, ang kakulangan namon ng expansion areas, which is amo na namon ginihimuan solusyon. Thank you po. Okay. For all the business sectors and investors that plan to come into the province of Samar, you are very much welcome. And we are here. The provincial government is very much eager to assist you and to aid in whatever possible ways that we can help for you to have the ease of doing business here in the province of Samar. And of course, we are also excited to have you here in the province, so our community will also benefit, and at the same time, you will also have a good. Good afternoon. Thank you. My question po is, ano po yung main Ano? Main goal po. Okay. The main goal of our investment forum is to invite investors to showcase that Samar has a lot to offer, that we are ready for investments actually. Partnership yung sa foreign. So, very magandang things that signifies collaboration just like in the public sector. How do we ensure, kasi marami mga that this is not because of favor, but usually on the ground, talaga everything sa mga we really have ensured that we have invited the investors, not just outside from the province, but also investors inside. That's why we have invited the Katbalogan Chamber and the Greater Chamber of Calbayog, because they also have to know that there are opportunities for them to invest here in Samar, so that whatever investment opportunities will not be limited to outside of the province, but more so inside the province, because I know there are still insider investors here who have money that would really be interested to invest. So, Ryan Suarez from first of all, congratulations for the successful event sa DTI. Pakialam ko lang po is paano. Alright, ato naton gugtiay nga pakigimang raw sa Cancer Efren sa Vedra head san CD po san Katbalogan ngan kan Governor Shari Anta na niya paghahawagan no san mga mamumuhunan nga mamumuhunan dide sa probinsya san Samar nga nadon aton short clip san pahamtang ni Engineer Milo Macabari and provincial heads and DTI Samar bahin
sa main goal katuyuanan sa sining talagang dako nga event kagkulop an Summer Investment Forum. So antes naton tapuson an ini nga aton programa. So karoyag ko congratulate as in grabe talaga nakitan ko dito sa event kung gano nga ka-prepared ang DTI Summer LGU Calbayog, LGU Catbalogan and Summer State University sa pakigbubligay liwat sa PCCI Catbalogan. Ang kundiin talaga nga iniin very successful, resounding success talaga adton nga Summer Investment Forum. Ang kundiin may mga mamumuhunan talaga nga nakig istorya sa mga LGUs naton nga kundiin para mamuhunan sa sini nga mga priority development areas san aton gobyerno lokal ngan gobyerno provincial. So congratulations sa DTI Summer kay Seragud an punong abala sa ton Summer Investment Forum 2025. So may da pa ini nakaplano for next year so naton tanga magdiro-diretso na gud ini. Anyway, adto an aton pag irestoryahay haya na sa aton programa harampangan ta ini. Sa ngaran sa naton acting station manager Hinaro Navilon, ako yung nakahampang Suzette Pretensio nga nakaupulit naton sa master control si Joven Cardinal, si Mamonet Perito, ang si Engineer Francis Marnie Balvez nga sa sunod naman nga Friday October 31 asya naman kita liwat otro mag-oro istoryahay ng permi naton hinumduman ngan impormasyon hindi rila iton basta-basta naton nga ginbabasa aton iton giniintindi ngan aton gini-examine para sa balanse nga perspektibo. Ngan kay sugad nga ni sa naton ginsisireng nga kun mas damo an maharam, mas damo an mahihimo. Ini otroan harampangan ta ini. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para